Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para agad na maayos sa mga paaralang sinira ng Bagyong Marce sa Cagayan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Dito ngayon sa Tuguegarao City, sakop ng probinsya ng Cagayan. Hindi pa man sila nakakabangon matapos ang hagupit ng Bagyong Marce. Posible pang tamaan ng probinsya ng Bagyong Nika. Pero bago nito, matapos bisitahin ng Pangulo ang probinsya ng Cagayan kahapon, binisita rin niya ang bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte upang tingnan ang sitwasyon doon matapos ang paghagupit ng Bagyong Marce. Bakas pa rin ang hagupit ng Typhoon Marce sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, ito na ang pinakamalakas na bagyo sa kanilang lugar. Talagang malakas ang bagyo dito, lalo na yung hangin. Halos lahat ng bahay, nasira yung mga bubong. Kasama ang bayan sa dinalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Personal niyang nakita ang sitwasyon sa lugar. Gaya ng nawasak na seawall sa Barangay Poblacion 1. Unang sinira raw ito noong pangbagyong Egay. Pero tuluyan ang nasira sa pananalasa ng Bagyong Marce. So meron tayong konting infrastructure na sira. Mabuti na lang yung seawall na yan, in process yan, ginagawa na talaga yan. Kung makita ninyo, may daan na sa, may seawall, pero yung bago, meron ng pasada sa taas. At yun na lang ang itutuloy natin. Good news ng presidente sa mga residente. Mabuti naman, doon pa lang nung tinitignan namin yung seawall, nakita na namin saan tayo pwedeng kumuha ng pondo, kung saan tayo, ano yung gagawin natin. Ibibid na pala in 2 weeks, 3 weeks, ibibid na pala yung project niyan, itutuloy na, kaya't mabilis. Gumagawa na rin ng paraan ng pamahalaan para sa mga nasirang paaralan. Kaya kasama natin si Secretary Sani Angara ng DepEd, ay tinignan naman namin yung sira sa mga school room at yun ang hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos, para makabalik ang mga bata, para makapasok ulit. They can go, makabalik sa eskwela. Namahagi ng ayuda ang Pangulo sa mga sinalantalang bagyo sa Pagudpod, gaya ng bigas, food packs at sanitation kits. Namigay rin siya ng 70 milyong piso na halaga ng livelihood and financial assistance sa Ilocos Norte. Ang buong kapamilya ko ay mas malaki pa sa aming pagpapasalamat sa kanya dahil nakikita namin siya na parating dito at tutulong sa mga napinsala. Napakalaking tulong, sir, kasi halos wala po siguro ni mister ko kasi ilang araw po walang trabaho eh. Sobrang laking tulong po no. Kasama ng Pangulo ang kanyang 3 anak na sina Ilocos Norte 1st Congressional District Representative Sandro Marcos, Simon at Vincent. Dito lang po kami para tignan na maganda ang inyong ang pagbigay ng tulong. At kung meron pa kayong ibang pangangailangan, andyan po ang ating LGU, nandyan ang provincial government, andyan din po ang mga ahensya ng gobyerno, lapitan nyo lang po. At lahat ng maaari namin gawin ay gagawin namin. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, halos 3,000 pamilya katumbas ang apektado ng Bagyong Marce sa Ilocos Norte. Bayan ng Pagudpod ang pinakanapuruhan. Aabot sa mahigit 1,500 kabahayan ang total and partially damaged dahil sa Bagyong Marce. Thankful kasi may halin tulad ko to na isang madilim na lugar na merong ilaw na nagiging inspirasyon at pag-asa ng ating mga kababayan na meron tayong katulong sa pag-ahon muli. Wala pang power supply sa Pagudpod dahil maraming poste ang natumba sa Bagyong Marce. Isa ang probinsya ng Cagayan at ang Ilocos Norte sa mga posibleng daanan ng Bagyong Nika. At dito sa Tuguegarao City, dito sa Cagayan, simula pa kaninang hating gabi ay nakararanas na tayo ng mahina hanggang sa malalakas na pagulan. At hanggang nga sa ngayon napakakulimlim pa rin ng buong kapaligiran dito sa Tuguegarao. At nakataas na rin sa Red Alert status ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC. At ngayon nga lang
ay sinailalim na sa signal number 3 ang Tuguegarao City. At yan muna ang latest update mula dito sa Cagayan. Balik muna sa iyo, Ace. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Isaiah Mirafuentes.